Sobrang hirap talaga magtrabaho sa ibang bansa. Oo nga, at malaki ang iyong kinikitang pera. Ngunit ang hindi nila alam ay ipinapadala mo naman ito sa iyong pamilya. Nagtitiis ka ng hirap at gutom, mabigyan lamang ng magandang buhay ang iyong mga minamahal. Ikaw, ginagawa mo rin ba ang lahat para matupad mo ang iyong pangarap? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Matagal nang nangangarap ng magandang buhay ang dalagang si Carmen at gusto talaga nitong mabigyan ng masayang buhay ang kanyang mga magulang. Meron siyang isang kapatid na kung saan ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Joselito, kailan ka ba makakabayad sa utang mo? Halos 5 araw ka nang nangungutang ng bigas pero hindi mo naman ako binabayaran, sabi ng kanilang kapitbahay. Pasensya na po talaga, Aling Pasing. Walang-wala pa po kasi talaga ako sa ngayon. May sakit po kasi si Cora, kaya ako lang po ang naghahanap buhay. Hayaan niyo po sa susunod ay makakabayad din ako. Nahihiyang sagot ni Mang Joselito. Napabuntong hininga naman ng tindera dahil inaasahan niya na makakabayad na ang lalaki sa kanya. Yan ka na naman, Joselito. Puro ka na lang pangako. Sige na, kung hindi lang ako naawa sa'yo, talagang mairereklamo na kita sa barangay. Napapakamot na sabi ni Aling Pasing. Ramdam na ramdam ni Carmen ang sobrang hirap ng buhay. Marami na siyang bayarin sa eskwelahan, pero 2 taon na lamang ay makakatapos na siya sa kolehiyo. Awang-awa na talaga siya sa kanyang ama dahil iginagapang lang naman sila nito sa pagiging isang karpintero. Alam niya naman sa kanyang sarili na hindi na talaga kumakasya ang kinikita nitong pera. Mahal, pasensya ka na ha kung nagkasakit ako. Hindi tuloy ako makatanggap ng mga labahin. Naging pabigat patuloy ako sa'yo. Malungkot na sabi ni Aling Cora. Ano ka ba, mahal? Nagkasakit ka nang dahil sa hindi ka na nga nakakapagpahinga. Hayaan mo at magsisikap naman ako. Positibong sagot ni Mang Joselito. Nang dahil doon ay nakaramdam si Carmen ng panghihina. Tinatamad siya sa kanyang pag-aaral at gusto na niyang tumigil nang dahil sa kahirapan. Ang gusto niya ay makapagpahinga muna si Mang Joselito nang sa ganon ay makaraos naman sila sa kanilang buhay. Tay, titigil na lang po ako sa pag-aaral. Pwede ko pa naman po itong ipagpatuloy sa mga susunod na taon. Alam ko naman po na kailangan po talaga natin ng pera. Dumadagdag lang po ako sa gastusin. Magtatrabaho na lang po ako. Nakayukong sabi ni Carmen. Ano ka ba, anak? Gagawin namin ng nanay mo ang lahat para sa inyong magkapatid. Huwag ka namang panghinaan ng loob. Kunot noong sagot ng kanyang ama. Pero tay, tingnan niyo naman po ang katotohanan. Kulang na po tayo sa pagpepera. Payagan niyo na po ako para matulungan ko po kayo ni nanay. Tapos na naman po ako sa high school kaya makakahanap na po ako ng trabaho. Seryosong sagot ni Carmen. Napapailing na lamang si Mang Joselito dahil may punto nga naman ang kanyang anak. Hindi na kasi talaga niya malaman kung saan pa sila huhugot ng pera at ang totoo niyan ay marami na nga ang nagrereklamo sa kanya. Marami na siyang utang kung saan-saan at ang mga kinakain nila ay nanggagaling na lamang sa pera ng iba. Sige anak, pero ipangako mo sa akin na makakatapos ka. Yan ang pangarap namin ni Cora para sa'yo. Malungkot na sabi ni Mang Joselito. Labag man sa kalooban ng isang ama na mapatigil sa pag-aaral ang kanyang anak ay wala naman talaga siyang ibang pagpipilian. Lubog na sila sa kanilang mga utang at baka isang araw ay ito pa ang magdahilan ng mabibigat na problema. Kinabukasan ay naghanap ng trabaho si Carmen, ngunit sa kasamaang palad ay wala pang tumatanggap sa kanya. Nang makauwi siya sa kanilang bahay ay wala doon ang kanyang ama. Aling Pasing, nakita niyo po ba si tatay? Tanong ni Carmen. Naku, Iha, nasa barangay ang tatay mo. Merong nagreklamo sa kanya tungkol sa inyong mga utang. Kung ako man ay nakakatiis sa inyo, pero tandaan mo na meron pa ring ibang tao na pwedeng magreklamo. Sagot ni Aling Pasing. Nang dahil doon ay agad pumunta ang dalaga sa kanilang barangay at inabutan niya roon ang kanyang ama na nagmamakaawa. Ma'am, pakiusap po. Mababayaran ko rin naman po kayo. Walang-wala lang po talaga ako sa ngayon. Sabi ni Mang Joselito habang nakaluhod ito sa harapan ng kanyang pinagkakautangan. Mang Joselito naman,
Meron din naman akong mga problema at hindi ko na problema kung hindi ka makabayad. Anak-anak ka ng dalawa, tapos hindi mo naman pala kayang bigyan ng maayos na buhay. Galit na sagot ng babae. Tumulo na lamang ang mga luha sa mga mata ni Carmen dahil sobrang nakakaawa ang kanyang tatay. Agad siyang lumapit doon upang magpaliwanag at ipinangako niya na siya na ang magbabayad. Ma'am, ako po si Carmen. Ako po ang kanyang anak. Magkano po ba ang utang ni tatay? Pangakong ako na po ang magbabayad. Maghahanap po ako ng trabaho. Paliwanag ni Carmen. 2,000 piso ang utang ni Mang Joselito. Siguraduhin niyo lang na makakabayad kayo. Dahil kung hindi, ay muli tayong magkakaharap dito. Inis na sagot ng babae. Nang dahil doon ay nakauwi na sila sa kanilang bahay. Isip ng isip si Carmen ng kanyang pwedeng maging trabaho dahil si Mang Joselito ay nababakante sa kanyang pagiging karpintero. Patawarin mo ako anak. Naghahanap naman ako ng magpapagawa. Kaso nga lang talagang matumal ngayon. Paumanhin ng kanyang ama. Huwag po kayong mag-alala tay. Ako na po ang bahala. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo ni nanay at para na rin po sa aking kapatid. Sagot ni Carmen. Iya, ang bata-bata mo pa. Wala ka pang karanasan sa trabaho, kaya hindi pa kita matatanggap sa ngayon. Paliwanag ng isang lalaki. Ipinagpatuloy ni Carmen ang paghahanap ng pwedeng pagkakitaan nang makita niya ang isang bahay na kung saan ay naghahanap ng isang kasambahay. Ma'am, pwede po ba ako magtrabaho dito? Masipag po ako at maalam ng kahit na anong gawaing bahay. Kailangan ko lang po ng pera. Naluluhang sabi ni Carmen. Mabuti naman, sa totoo lang ay matagal na kami naghahanap ng katulong. Kapapanganak ko pa lang kasi nitong nakaraang buwan, kaya kailangan ko munang magpahinga. Tapos, kapag maayos na ang pakiramdam ko, ay babalik na ako sa trabaho, kaya kailangan ko ng tagapag-alaga ng bata. Nakangiting sagot ni Mrs. Erica. Naging maganda naman ang lagay ni Carmen doon. Pagod man siya sa kanyang trabaho, ngunit unti-unti niya namang nababayaran ang utang ng kanyang pamilya. Magaling na rin naman ang kanyang ina, kaya nakabalik na rin ito sa pagiging isang labandera. Masaya na sana ang kanilang buhay nang biglang dumating na naman ang isang matinding problema. Nay, ano pong nangyari kay tatay? Bakit po nandito po siya sa ospital? Umiiyak na tanong ni Carmen. Bago pa man sumagot si Aling Cora ay niyakap muna nito ng mahigpit ang kanyang anak. Naaksidente ang tatay mo. Bumigay ang tinutungtungan niyang kahoy, kaya nahulog siya mula sa 2nd palapag. Kailangan natin ng pera anak, pero hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha. Umiiyak na sagot ni Aling Cora na halos mawalan na ng pag-asa. Napasuntok na lamang sa pader si Carmen dahil ang akala niya ay tapos na ang mga pagsubok nila sa kanilang buhay. Hindi niya akalain na susubukin ulit pala sila. Oh Diyos ko, kailan po kaya matatapos ang aming paghihirap? Bakit kami pa? Bakit kami pa po ang nakakaranas ng ganitong mga bagay? Umiiyak na sabi ni Carmen. Anak naman, huwag mong sisihin ng Diyos. Mayroong dahilan kung bakit ito nangyayari sa atin. Paliwanag ni Aling Cora. Kinabukasan ay pumasok si Carmen sa kanyang trabaho. Napansin naman ni Mrs. Erica na parang wala siya sa kanyang sariling pag-iisip. Carmen, may problema ka ba? Kanina pa iyak ng iyak ang anak ko, tapos wala ka namang ginagawa. Dismayadong sabi ng babae. Pasensya na po kayo ma'am. Naaksidente po kasi si tatay at namroblema po talaga kami sa pera. Paliwanag ni Carmen. Lumipas ang 5 araw ay hindi nagagawa ng maayos ng dalaga ang kanyang trabaho. Inis na inis talaga si Mrs. Erica dahil madalas nang wala sa oras kumain ang kanyang anak. Carmen, pasensya ka na talaga pero hindi mo pwedeng dalhin ang problema mo dito sa trabaho. Paano na kami? Paano na ang aking anak? Hindi ko na siya pwedeng ipagkatiwala sa'yo. 10 araw ka pa dapat dito pero ibibigay ko ng buo ang iyong sweldo. Malungkot na sabi ni Mrs. Erica. Nang dahil doon ay nawalan ng trabaho si Carmen. Sobra-sobra na talaga ang kanyang panlalambot at hindi na niya maisip kung paano pa sila makakabangon. Nay, ito po ang 5,000. Pandagdag po sa pagpapagamot ni tatay. Seryosong sabi ni Carmen.
Ngunit wala man lamang ito sa kalahati ng kanilang gastusin. Anak, ikaw na muna ang bahala dito. Magtatrabaho muna ako para maibili ko ng gamot si Joselito. Malungkot na sabi ni Aling Cora. Habang nasa ospital ang dalaga ay napanood niya sa balita na maraming Pilipino ang pwedeng makapasok sa trabaho bilang isang kasambahay sa ibang bansa. Nang makabalik ang kanyang ina ay agad siyang nag-asikaso dahil alam niyang malaki ang kanyang kikitain kung sakaling makapasok siya roon. Isang linggo ang lumipas ay matagumpay siyang nakaalis dahil libre na ang lahat ng kanyang mga gastusin. Ang bata-bata mo pa, iha. Sigurado ka ba talaga na magtatrabaho ka sa ibang bansa? 18 ka pa lang. Hayaan mo at gagawin ko na lang ng paraan, sabi ng isang babae. Opo ma'am, kailangan ko lang po kasi kumita ng pera para sa aking pamilya. Malungkot na sagot ni Carmen. Oo naman, yan talagang pangunahing dahilan ng mga OFW. Nagtatrabaho sila para sa kanilang pamilya. Nakangiting sagot ng babae. Nang makarating si Carmen sa ibang bansa ay nakilala na niya ang kanyang magiging amo. Gulat na gulat siya dahil ito ay kapwa niya Pilipino. Mabuti naman at magiging madali ang aking trabaho. Madali kami magkakaintindihan. Mahina kasi talaga ako sa wikang Ingles. Natatawang sabi ni Carmen sa kanyang isipan. Ngunit nagkakamali pala siya sa kanyang inaakala. Magiging mahirap pala ang kanyang buhay dahil sa malupit ang mag-asawa. Hoy Carmen, ayaw na ayaw ko nang nagpapahinga. Marami kaming mga isipin sa aming mga trabaho. Kaya ang gusto namin ay palaging malinis ang bahay. Seryosong sabi ni Mrs. Gina. Opo ma'am, wag po kayong mag-alala dahil ako na po ang bahala sa lahat. Nakangiting sagot ni Carmen. Siguraduhin mo lang dahil hindi kami magdadalawang isip na palayasin ka kung sakaling hindi mo pagbutihin ang trabaho mo. Pananakot ng kanyang amo. Mayaman si Mrs. Gina at marami itong mga negosyo sa ibang bansa. Lumipas ang isang taon ay lubusan na talagang nakilala ng dalaga ang kanyang amo. Matapang ito at higit sa lahat ay kaya kang saktan nang dahil lamang sa maliit na bagay. Kung minsan nga ay nadadamay siya sa galit ng mag-asawa sa tuwing nagkakaroon sila ng problema sa kanilang mga negosyo. Wala na. Lugi na tayo ngayong buwan. Carmen, halika nga dito. 1,000,000 piso na lang ang kinikita namin kada buwan. Kaya ayusin mo naman ang iyong trabaho. Pinapasweldo ka namin at kami ang dahilan kung bakit nabubuhay ang pamilya mo. Galit na sabi ni Mrs. Gina, sabay sinampal nito ang dalaga. Nakainom ito ng alak at kita mong parang nasisira na ng bait. Sa totoo niyan ay wala namang ginagawang masama si Carmen at nagagawa niya naman ng maayos ang kanyang trabaho. Takang-taka naman ang dalaga nang biglang naging mabait sa kanya ang asawa nito. Naku mahal, lasing ka na. Matulog ka na lang at ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Mr. Robert. Nang dahil doon ay nakatulog ng mahimbing si Mrs. Gina, samantalang si Mr. Robert naman ay masama ang tingin sa kanya. Iha, pagpasensyahan mo na ang aking asawa. Batang-bata ka pa ha? Gusto mo bang kumita ng pera? Nanlilisik na mga mata ng lalaki. Takot na takot si Carmen sa mga sandaling iyon at nang makahanap ng tiyempo si Mr. Robert ay agad nitong sinunggaban ng dalaga. Malayang nagawa ng lalaki ang balak niyang gawin kay Carmen. Subukan mo magsumbong. Baka gusto mong ikaw pang ipakulong ko. Tandaan mo Carmen na marami akong pera. Kayang-kaya ko silang bayaran. Natatawang sabi ni Mr. Robert. Walang nagawa ang babae kundi ang umiyak. Sobrang dumi ng tingin niya sa kanyang sarili, ngunit balak niya itong isumbong kinabukasan kay Mrs. Gina. Maagang maaga pa lamang ay agad na nagsumbong si Carmen sa kanyang among babae. Robert, at ano naman itong sinasabi ni Carmen? Totoo ba na ginawa mo yun sa kanya? Tanong ni Mrs. Gina. Ano? Ano bang sinasabi mong ginawa ko sa kanya? Tulog na tulog ako dito. Meron bang nangyaring hindi maganda? Pakunwaring sagot ni Mr. Robert. Nang dahil doon ay pinaniwalaan ni Mrs. Gina ang kanyang asawa. Alam mo Carmen, gumagawa ka na naman ng eksena. Gusto mo bang magkagalit kami ng aking asawa para makuha mo siya? Lumayas ka dito. Layas.
bago pa ako tumawag ng mga pulis. Galit na sabi ng babae. Binugbog at pinagsisipapa ni Mr. Robert si Carmen upang ipakita ang galit nito at para mapatunayan sa kanyang asawa na inosente siya. Walang nagawa si Carmen kundi ang lumabas ng bahay, dala-dala ang kanyang mga kagamitan. Umuwi siya sa sariling bansa dahil wala na siyang ibang aasahan. Takot na takot siya sa pwedeng mga mangyari, ngunit ang mahalaga ay may ipon na siya. Anak, bakit naman napaaga ata ang uwi mo? Nagtatakang tanong ni Mang Joselito. Wala po tay, nagkaroon po kasi ng problema. Kumusta naman po kayo? Tanong ni Carmen. Maayos na ang lagay namin anak. Ito nga mayroon na tayong sari-sari store mula sa mga padala mong pera. Maraming salamat talaga anak, sagot ni Mang Joselito. Napili niyang hindi magsumbong dahil ayaw niyang magkaroon ng problema. Nagsimula siya ng bagong buhay at pinagsikapan niya na mapalago ang kanyang pera. Kinausap niya ang kanyang mga naging kaibigan sa ibang bansa at doon siya bumibili ng kanyang mga pwedeng itinda. Malaki talaga ang kanyang tinutubo at nagawa niyang paikutin ito. Hanggang sa dumating pa ang mga taon ay naging inspirasyon ni Carmen ang mga masasamang nangyari sa kanyang buhay. Pinagsikapan niya talaga na makaahon sa kahirapan at ngayon ay biglaan ang kanyang naging pagyaman. Isa na siya sa nangungunang supplier ng mga kagamitan mula sa ibang bansa, kaya marami na talagang tao ang nakakakilala sa kanya. Nakapagpatayo siya ng isang kumpanya na kung saan ay siya ang pinaka-boss. Nakapagbigay siya ng maraming trabaho sa mga tao at lahat ng ito ay napapahanga niya nang dahil sa kanyang pagiging mabuting amo. Sunod-sunod pa ang naging swerte ni Carmen at marami pang mga taga-ibang bansa ang nag-offer ng negosyo sa kanya. Natupad na niya ang kanyang mga pangarap at naiahon na niya sa kahirapan ang kanyang pamilya. Malapit nang makatapos sa high school ang kanyang bunsong kapatid, ngunit hindi man lang nila pinoproblema ang pera. Samantalang si Mrs. Gina at Mr. Robert naman ay umuwi sa bansang Pilipinas dahil nalugi ang mga negosyo nito. Nakaaway din nila ang kanilang mga kaibigan kaya pilit nilang tinakasan ang kanilang mga problema. Paano na to, Robert? Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Gina. E di ano pa nga ba? E di magpayaman tayo dito sa Pilipinas. Wala namang nakakaalam dito sa mga nagawa nating kapalpakan sa ibang bansa. Seryosong sagot ng lalaki. Nagsimula ng panibagong buhay ang mag-asawa. Napagtagumpayan din naman nila ang kanilang mga naging plano. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang sila nang humiwalay sa kanila ang kanilang mga kasosyo mula sa ibang bansa. Nalaman na lamang nila na isang babae ang nag-utos ng tungkol sa bagay na ito. Mr. Lee, sino naman ang babaeng yun? Wala naman kaming masamang ginagawa sa inyo. At sa totoo nga ay malaki ang naitutulong namin sa inyong negosyo. Nagtatakang tanong ni Robert. Oo, tama ka. Malaki nga ang naitutulong mo sa akin. Pero kaibigan siya ng aking boss. Kung gusto mo, ay siya na lamang ang kausapin mo. Oo nga pala, pinapasabi niya sa akin na magkakaroon daw ng meeting at imbitado daw kayong mag-asawa. Sagot ni Mr. Lee. Napagdesisyon na ng mag-asawa na pumunta doon upang kausapin ng babae na nagdadahilan ng kanilang pagbagsak. Nang makarating sila doon ay gulat na gulat sila sa isang pamilyar na muka. Hindi sila nagkakamali na si Carmen ang babaeng ito. Ang dating katulong nila sa ibang bansa na ginawa nila ng masama. May kasama itong mga pulis at balak ipakulong ang dalawa. May hustisya ang lahat ng bagay. Ngayong may pera na ako ay mabubulok kayo sa kulungan. Galit na sabi ni Carmen. Bakit? May ebidensya ka ba? Natatawang tanong ni Robert. Nagulat na lamang ang lalaki nang umamin ang kanyang dating kaibigan sa ibang bansa. Naikwento niya kasi ito dati noong nagiinuman sila. Gamit ang pera ni Carmen ay nagawa nitong kumuha ng mga testigo mula sa taong malalapit sa mag-asawa. Ngayon, may masasabi ka pa ba? Ginawa niyo akong hayop, pero ngayon ay magbabayad kayo. Galit na sabi ni Carmen. Nabalita ito sa telebisyon at marami pa ang nagreklamo sa mag-asawa. Marami palang mga naagrabyado ang mga ito kahit noong hindi pa pumapasok sa kanila si Carmen bilang isang katulong.
Sobra-sobra ang pagsisi ng mag-asawa, ngunit nagdahilan din ito ng paghihiwalay ng dalawa. Nalaman kasi ni Mrs. Gina na totoo ang sinasabi ni Carmen na may ginawa ang kanyang asawa sa dalaga. Lumabas din na binayaran lang ni Robert ang mga opisyal noong araw upang hindi siya makulong kung sakaling magsumbong si Carmen. Pasensya na kayo pero maraming salamat din. Naging inspirasyon ko kayo para yumaman at ngayon ay mabubulok na talaga kayo sa kulungan. Matagal kong hinintay ang oras na to, galit na sabi ni Carmen. Simula noon ay naging tahimik na ang kanyang buhay. Naging masaya siya kasama si Aling Cora at Mang Joselito. Sa ngayon ay malapit nang makatapos ang kanyang kapatid sa kolehiyo at magiging katulong niya ito sa kanyang mga negosyo. Nalaman niya na tama nga si Aling Cora na ang lahat ng bagay ay mayroong dahilan. Kung mahirap kayo ngayon ay huwag mong sisihin ang Diyos dahil may magandang plano ito para sa iyo. Maraming mga OFW ang mayroong hindi magagandang karanasan. Sila ang ating mga makabagong bayani dahil ginagawa nila ang lahat para sa kanilang pamilya. Tinitiis nila ang hirap at lungkot, kumita lamang ng pera. Nang dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya, ay nakakayanang umalis ng mag-isa. Ikaw, may pamilya ka ba na isang OFW? Masaya ka rin ba sa tuwing umuwi sila? Ikaw, ano natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.